Alam mo ba na ang mismong kwarto mo, ang lugar na dapat ay pinakamaligtas at pinakakomportable, pwede palang unti-unting sumisira sa katawan mo gabi-gabi? Oo, kahit wala kang naririnig na ingay, walang kakaibang amoy, at tila tahimik lang ang paligid, may mga bagay na tahimik pero patuloy na nagpapahina sa katawan mo habang natutulog ka. Lalo itong delikado kung lampas 65 ka na. Habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga bagay na dati hindi natin napapansin. Maingat ka naman sa pagkain, umiinom ng gamot sa tamang oras at aktibo sa maghapon. Pero bakit paggising mo sa umaga, pakiramdam mo ay pagod ka pa rin? Bakit mabigat pa rin ang ulo, malabo ang isip at minsan may kasamang pananakit ng katawan? Ang totoo, baka ang problema ay hindi galing sa loob ng katawan mo, kundi sa paligid mo habang natutulog. May mga karaniwang gamit sa kwarto na mukhang inosente, pero naglalabas pala ng radiation o chemical na pwedeng makaapekto sa tulog, memorya at kalusugan ng puso. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 bagay sa kwarto na madalas hindi natin pinapansin. Pero may tahimik na masamang epekto sa katawan, lalo na sa mga senior. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o mag-renovate ng buong kwarto. Simple lang ang mga solusyon at pwede mong simulan mamaya bago ka matulog. Kaya manatili hanggang dulo dahil malalaman mo kung paano gawing mas ligtas at mas nakakapagpagaling ang iyong bedroom. Dahil sa edad natin ngayon, bawat gabi ng mahimbing na tulog ay mahalaga at bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Number 1. Digital Alarm Clock. Isa sa mga pinakakaraniwang gamit sa kwarto na hindi natin iniisip na nakakasama ay ang digital alarm clock. Para sa marami, ito ay simpleng gamit lang para magising sa tamang oras. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na ng mga seniors, ay pwede itong maging tahimik na pinagmumulan ng problema sa kalusugan. Bakit? Karamihan sa mga digital clock, lalo na yung nakasaksak diretso sa kuryente, ay tuloy-tuloy na naglalabas ng tinatawag na EMF o electromagnetic field radiation. Invisible ito, hindi mo nakikita, naamoy o naririnig, pero nandyan lang 24 oras sa isang araw. At ang mas delikado, kadalasan inilalagay natin ito 6 to 12 inches lang mula sa ulo habang natutulog, gaya ng sa nightstand katabi ng kama. Ibig sabihin, buong magdamag tuloy-tuloy ang radiation exposure sa mismong utak, nervous system, at maging sa immune system mo. Sa edad na lampas 65, mas nagiging sensitibo na ang ating katawan sa ganitong klaseng environmental stress. Habang bata pa, mas mabilis mag-repair ang cells at mas matibay ang resistensya. Pero sa senior years, mas mabagal ang recovery at mas malaki ang epekto ng kahit mababang level ng radiation. Lalo na habang natutulog, kung kailan dapat nagpapahinga at nagre-restore ang katawan. Kwento ni Evelyn, 73 years old. Si Evelyn ay isang retiradong guro. Maayos ang lifestyle niya, maaga natutulog, iwas sa caffeine at may daily meditation. Pero sa kabila nito, gigising pa rin siyang pagod, mabigat ang ulo at madalas may kasamang headache. Sinubukan na niyang magpa-check up pero normal lahat ng resulta. Isang araw nakabasa siya ng artikulo tungkol sa EMF at mga gamit sa kwarto. Doon niya napagtanto na ang kanyang digital alarm clock ay nakalagay sa nightstand, halos isang dangkal lang mula sa kanyang ulo. Bilang eksperimento, pinalitan niya ito ng battery-operated analog clock at inilipat sa kabilang dulo ng kwarto. Ang resulta? Sa loob ng 4 na gabi, tuloy-tuloy na ang tulog niya, nawala ang headaches at mas magaan ang pakiramdam paggising. Sabi nga niya, parang naalis ang ulap sa isip ko. Hindi ko alam na ilang taon na pala akong natutulog na may ganitong tahimik na panganib. Bakit ito nangyayari? May mga pag-aaral na nagpapakita na ang EMF exposure sa gabi ay pwedeng makaapekto sa melatonin production. Ang melatonin ang hormone na nagkokontrol sa sleep cycle at isa ring malakas na antioxidant na tumutulong sa immune system. Kapag bumaba ang melatonin, hindi lang hirap ka matulog. Mas mahina rin ang depensa ng katawan laban sa sakit at inflammation. Ano ang pwede mong gawin? Pinakamainam, gumamit ng battery-operated o wind-up analog clock. Kung gusto mo pa rin ng digital, siguraduhin na at least 6 feet ang layo nito mula sa ulo mo. Iwasan ang pagsaksak ng kahit anong electronic device sa mismong tabi ng kama.
Maliit lang na hakbang ito, pero para sa seniors, pwede itong magdala ng malaking pagbabago sa kalidad ng tulog at kalusugan. Tandaan, minsan, ang simpleng paglipat lang ng isang bagay ay sapat para maramdaman mong mas malinaw ang isip, mas magaan ang katawan, at mas mahaba ang pasensya sa maghapon. Number 2, Wi-Fi router. Kung ang digital alarm clock ay isang tahimik na pinagmumulan ng radiation, mas malakas pa ang isang gamit na halos lahat ng bahay ngayon ay meron, ang Wi-Fi router. Maginhawa ito para sa internet connection natin, pero hindi lahat ay alam na tuloy-tuloy din itong naglalabas ng pulsed radio frequency waves o RF radiation, 24 oras sa isang araw. At kung nakalagay ito sa kwarto o malapit sa kama, ibig sabihin, buong magdamag ay nakababad ka sa mga signal na ito habang natutulog. Bakit delikado para sa seniors? Habang tumatanda tayo, humihina ang isang mahalagang proteksyon ng ating utak, ang tinatawag na blood-brain barrier. Para itong filter na pumipigil sa masasamang substance sa dugo na makapasok sa utak. Pero sa edad na lampas 65, nagiging mas porous at mas mahina na ito. Kapag pinagsama mo ang mas mahinang blood-brain barrier at tuloy-tuloy na Wi-Fi radiation habang natutulog, mas malaki ang tsansang maapektuhan ang utak. Pwede nitong guluhin ang tulog, bawasan ang memorya at magdulot ng irregular na tibok ng puso. Kwento ni Stanley, 71 years old. Si Stanley ay isang retired engineer na mahilig sa gadgets. Para sa kanya, maginhawa ang pagkakaroon ng Wi-Fi router sa bedroom dresser niya, 8 talampakan lang mula sa kama. Wala siyang iniisip na masama dito. Hanggang sa mapansin niyang madalas siyang nakakalimot ng mga appointment, inuulit ang parehong kwento sa asawa at nakakaramdam ng kakaibang flutter sa dibdib. Nagpa-check up siya at normal naman ang resulta ng tests, pero tinanong siya ng doktor, "Saan nakalagay ang Wi-Fi router mo sa gabi?" Doon niya lang naisip na baka may koneksyon. Inilipat niya ang router sa pinakadulong bahagi ng bahay, sa home office sa baba. Nilagyan din niya ito ng outlet timer para automatikong mamatay tuwing 11 p.m. at bumalik lang ang signal sa 7 a.m. Sa loob lang ng 3 linggo napansin na niya ang pagbabago. Mas mahimbing ang tulog, wala ng heart flutters at mas malinaw na ang isip paggising. Pati asawa niya napansin na mas alerto at mas present siya tuwing umaga. Bakit gumana ito? Tulad ng sa digital alarm clock, pwedeng maapektuhan ng RF radiation ang melatonin at iba pang body processes na kritikal para sa deep sleep at memory restoration. Kapag binawasan mo ang exposure sa gabi, mas nabibigyan mo ang utak at puso ng oras para mag-repair ng walang sagabal. Ano ang pwede mong gawin? Ilayo ang Wi-Fi router sa kwarto. Kung kaya, ibang palapag o ibang sulok ng bahay. Gumamit ng timer para automatikong mamatay sa gabi. Kung gusto mo ng mas secure at stable na internet, subukan ang wired Ethernet connection para sa devices sa bedroom. Tandaan, hindi mo kailangang alisin ang modern technology sa buhay mo. Kailangan mo lang itong gamitin sa paraang hindi nakakasama sa katawan. Minsan, isang simpleng paglipat lang ng router ay sapat para mas malinaw ang isip, mas kalmado ang puso, at mas sariwa ang pakiramdam sa umaga. Number 3. Plug-in air freshener. Para sa maraming seniors, ang amoy ng kwarto ay mahalaga. Nakaka-relax ang pamilyar na bango at parang mas malinis at mas komportable ang pakiramdam kapag may mabangong scent na sumasalubong bago matulog. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit maraming gumagamit ng plug-in air freshener sa bedroom. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng pabangong ito ay maaaring magdulot ng 2 tahimik na panganib. At pareho silang masama para sa kalusugan ng seniors. Una, habang nakasaksak, ang plug-in air freshener ay tuloy-tuloy na naglalabas ng EMF radiation, katulad ng digital clock at iba pang electronics. Pangalawa, nag-i-emit din ito ng tinatawag na volatile organic compounds o VOCs, mga maliliit na chemical particles gaya ng formaldehyde, benzene at phthalates. Sa edad na lampas 65, mas sensitibo na ang ating baga at mas mabagal ang recovery nito mula sa irritation. Kapag gabi, mas malalim at mas mabagal ang paghinga, kaya mas maraming kemikal ang direktang pumapasok sa lungs at bloodstream habang natutulog ka.
Kwento ni Virginia, 77 years old. Si Virginia ay isang byuda na nakatira mag-isa sa Florida. Gusto niyang palaging mabango at welcoming ang bahay niya, kaya may plug-in air freshener siya sa halos lahat ng kwarto, kasama na ang mismong tabi ng kama niya. Pero napansin niya na halos taon na siyang may tuyo at makating lalamunan at ubo na hindi mawala-wala. Akala niya allergies lang o epekto ng panahon. Uminom siya ng cough syrup, gumamit ng humidifier, pero walang nagbago. Hanggang sa isang linggo siyang nanatili sa bahay ng anak niya, na walang plug-in air freshener. Sa loob ng ilang araw nawala ang ubo at mas gumaan ang paghinga niya. Pagbalik niya sa bahay, napansin niyang bumalik din agad ang sintomas. Doon niya napagtanto na baka ang air freshener ang dahilan. Tinanggal nila lahat ng plug-in sa bahay at pinalitan ng baking soda bowls para sumipsip ng amoy at cotton balls na may essential oils na nakalagay malayo sa kama. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sa normal ang paghinga niya, mas mahimbing ang tulog at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Bakit ito nangyayari? Pinagsamang EMF at chemical sa hangin ang humihila pababa sa kalidad ng tulog at kalusugan ng baga. Sa seniors, kahit mababang level ng exposure, kapag gabi-gabi nangyayari, ay pwedeng magdulot ng chronic inflammation sa respiratory system. Ano ang pwede mong gawin? Unplug at tanggalin lahat ng electric air freshener sa kwarto. Gumamit ng natural odor absorbers gaya ng baking soda. Kung gusto mo pa rin ng scent, gumamit ng essential oils o dried herbs sa sachet, ilagay sa malayo sa kama. Maliit lang na pagbabago ito pero pwede nitong bigyan ng mas malinis na hangin at mas ligtas na tulog ang iyong katawan, araw-araw, gabi-gabi. Number 4. Electric blanket heating pad. Sa malamig na gabi, wala nang mas nakakainganyo kaysa sa pagpasok sa kama na mainit at komportable. Para sa maraming seniors, lalo na sa malamig na lugar o sa may arthritis at joint pain, malaking tulong ang electric blanket o heating pad para madaling makatulog. Pero may hindi alam ang karamihan. Habang nagbibigay ito ng init, naglalabas din ito ng tuloy-tuloy na EMF radiation. At dahil nakabalot ito sa katawan o diretsong nakadikit sa balat habang natutulog, mas matindi ang exposure, walang distansya para bawasan ang epekto. Bakit delikado para sa seniors? Habang natutulog, dapat ay nagpapahinga at nagre-repair ang cells ng katawan. Pero kapag may tuloy-tuloy na EMF, nagkakaroon ng low-level stress sa mga cells. Sa mga kabataan, kayang in-neutralize ng katawan ito ng mas mabilis. Pero sa seniors, mas mabagal ang recovery at mas mataas ang risk ng inflammation. Over time, pwedeng lumala ang joint stiffness, magdulot ng heart rhythm irregularities, at makaapekto sa kalidad ng tulog. Kwento ni Dorothy, 75 years old. Si Dorothy ay isang retiradong nurse mula Minnesota. Mahaba at malamig ang taglamig sa lugar nila, kaya't halos gabi-gabi ay ginagamit niya ang electric blanket sa mababang heat setting mula pagtulog hanggang paggising. Pero napansin niyang tuwing umaga, mas masakit ang kasukasuan niya, parang mabigat ang katawan at minsan may kakaibang flutter sa dibdib. Akala niya normal lang ito dahil sa edad at panahon. Isang araw nakabasa siya ng article tungkol sa EMF at tulog ng seniors. Naisip niyang subukan ang alternatibo. Tinabi niya ang electric blanket at pinalitan ng flannel sheets, makapal na comforter at wool mattress pad. Sa sobrang lamig, gumagamit siya ng hot water bottle o rice-filled heating pad na pinapainit sa microwave, inilalagay lang bago matulog at tinatanggal pagpasok sa kama. Sa loob ng 3 linggo, gumaan ang pakiramdam niya. Nabawasan ang pananakit ng joints, nawala ang heart flutters, at mas mahimbing na ang tulog niya. Bakit gumana ito? Kapag tinanggal ang tuloy-tuloy na EMF exposure, nabibigyan ng mas tahimik na kondisyon ang katawan para mag-repair sa gabi. Nabawasan ang inflammation, bumalik ang normal na heart rhythm at mas nagiging malalim ang tulog. Ano ang pwede mong gawin? Gumamit ng natural warmth gaya ng flannel, fleece, wool at layered blankets. Mag-preheat ng kama gamit ang hot water bottle o rice bag pero alisin bago matulog. Kung kailangan talagang gumamit ng electric blanket o heating pad, gamitin lang bago matulog at i-unplug bago ka humiga. Tandaan, sa edad natin, mahalaga ang init para sa comfort, pero mas mahalaga ang kaligtasan para sa kalusugan. Pwede kang manatiling mainit at komportable,
nang hindi nagsasakripisyo ng kalidad ng iyong tulog at tibok ng puso. Number 5. Charging phones sa bedside. Para sa marami sa atin, lalo na sa henerasyong sanay na sa teknolohiya, normal lang na ilagay ang cellphone sa tabi ng kama habang natutulog. Madalas ay nakasaksak pa para siguradong fully charged sa umaga. Convenient pero may tahimik itong epekto na pwedeng makaapekto sa kalusugan, lalo na sa mga seniors. Bakit delikado? Kapag ang cellphone ay naka-on at nakasaksak, naglalabas ito ng EMF radiation mula sa dalawang source. Una, mismong phone habang kumokonekta sa signal o Wi-Fi. Pangalawa, charger na nakakabit sa outlet. Kung ito ay nakalagay lang sa nightstand o, mas malala, sa ilalim ng unan, ilang pulgada lang ang layo nito sa ulo at utak mo. Ibig sabihin, buong magdamag ay tuloy-tuloy ang exposure habang ang katawan mo ay dapat nagpapahinga at nagre-repair. Sa edad na lampas 65, mas sensitibo na ang nervous system at immune system. Ang low-level exposure mula sa phone ay pwedeng makaapekto sa melatonin, ang hormone na nagkokontrol ng sleep cycle, at magdulot ng mas magaan, hindi tuloy-tuloy na tulog. Mga karaniwang sintomas kapag lagi itong malapit sa iyo habang natutulog. Pagising na parang pagod pa rin, madalas na headache o bigat sa ulo, mabilis magising sa kalagitnaan ng gabi, pagiging iritable o madaling mainis sa araw. Pwede ring makaapekto sa puso at memorya. May ilang pag-aaral na nagsasabing, ang matagal na exposure sa EMF mula sa phone, lalo na sa gabi, ay posibleng magpataas ng heart rate variability at makabawas sa focus at memory recall sa seniors. Ano ang pwede mong gawin? I-charge ang phone sa ibang kwarto habang natutulog. Kung kailangan mo itong malapit, ilagay sa airplane mode at tanggalin sa charger bago matulog. Gumamit ng lumang simpleng alarm clock, battery operated, imbes na umasa sa alarm ng phone. Iwasang ilagay ang phone sa ilalim ng unan o direkta sa kama kahit naka-off ang Wi-Fi dahil kahit sa ganitong kondisyon, may mild electromagnetic activity pa rin mula sa battery. Maliit na hakbang, malaking ginhawa. Hindi mo kailangang alisin ang phone sa buhay mo. Kailangan mo lang ibigay sa katawan mo ang quiet time na walang radiation sa oras ng tulog. Kapag mas mahimbing ang tulog mo, mas magaan ang pakiramdam paggising, mas malinaw ang pag-iisip, at mas maganda ang mood sa maghapon. Para sa seniors, ito ay hindi lang dagdag comfort, ito ay dagdag proteksyon para sa puso, utak at pangkalahatang kalusugan. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo. Nasa tabi ko ba ang phone ko habang natutulog? Kung oo, baka ito na ang pinakasimpleng pagbabago na makakapagpabuti sa kalusugan mo agad. Minsan, hindi pala talaga sakit o edad ang tunay na dahilan kung bakit tayo pagod, mabagal ang memorya, o masakit ang katawan paggising. Madalas, ang problema ay nasa paligid natin, mga bagay sa kwarto na tahimik, pero unti-unting nagpapahina sa atin gabi-gabi. Naalala mo, 5 lang ang binanggit natin: digital alarm clock, Wi-Fi router, plug-in air freshener, electric blanket o heating pad, at cellphone na nakasaksak sa tabi ng kama. Maliliit na bagay, pero kapag gabi-gabi mo itong katabi, pwede nitong guluhin ang tulog, bawasan ang melatonin, at dagdagan ang stress sa puso at utak. Ang maganda, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o magbago ng buong kwarto para ayusin ito. Kadalasan, simpleng paglipat lang ng gamit, pag-unplug bago matulog, o paggamit ng natural na alternatibo ay sapat na para makaramdam ka ng malaking pagbabago. Tandaan, sa edad na natin, bawat gabi ng mahimbing na tulog ay parang gamot na libre at natural. Kapag mas maganda ang tulog mo, mas malinaw ang pag-iisip, mas malakas ang katawan, at mas magaan ang pakiramdam sa maghapon. Kaya simulan mo na ngayong gabi. Pumili ng isa sa 5 bagay na ito at alisin o ilayo mula sa kama. Hayaan mong maramdaman ng katawan mo ang ginhawa ng isang kapaligirang walang tahimik na stress. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like at i-share mo para mas marami pang seniors ang makaalam at makinabang. At sa comments, sabihin mo kung alin sa 5 bagay na ito ang meron ka sa kwarto ngayon. O kung alin ang una mong aalisin mamayang gabi. Dahil ang kwarto mo dapat ay isang lugar ng pahinga at paghilom, hindi pinagmumulan ng pagod at sakit.